dapat daw magpasalamat sa panahon ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon yan kay Claire Castro sa kanyang press briefing kanina. At Bini Abante, nagulat daw sa mga napakagaling na abogado na nakuha ni VP Sara Duterte. Dahil ang akala daw niya, wala daw pira si VP Sara Duterte. Saan daw ang pira? May pira pala silang malaki. So, ibig sabihin ni Bini Abante, nagulat siya dahil ang gagaling daw ng mga abogado na didipinsa kay VP Sara Duterte. At hindi lang po isa, dalawa, tatlo, 10. 16 po na magagaling na abogado ang didipinsa ni VP Sara Duterte sa kanyang impeachment kapag matutuloy yan. Diba? Mukhang natakot na po si Bini Abante sa nakilala niya o pinakilalang mga abogado ni VP Sara Duterte. Nagulat siya, mukhang natakot na yata na grabe pala ang mga abogado ni VP Sara Duterte. At yun si spokesperson ng ating PNP na si Jean Pardo, na-promote po. Unahin muna natin ito si Claire Castro, yung presko niya kanina. Pakinggan natin yung kanya mga payag na di umano sinabi niya dito na dapat daw magpasalamat sa panahon ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Pakinggan natin yung mga sinasabi niya. Dapat nga pong magpasalamat po tayo sa panahon po ngayon ni Pangulong Marcos Jr. dahil nang kanilang nagkaroon ng inspection, doon lamang po nakita ang lawak na po ng danyos at dapat na kailanganing i-repair sa San Juan Nicobris. Sa panahon lamang po ni Pangulong Marcos Jr., ito nagkaroon talaga ng malaliman at napag-inspect para po makita na maaaring ito po ay hindi na magandang daanan at dangerous na po sa mga lumalakbay gamit po ang San Juan Nicobris. Thank you, sir. Hingan ko lang po kayo ng reaction dun sa naging pahayag ni Attorney Harry Roque kahapon in response po doon sa statement ninyo on asylum. Ang sabi niya, come and get me, kung ready kayo sa akin, bakit hindi niyo ako makuha? Ano nga po bang nangyayari? Bakit po hindi pa siya mapauwi ng pamahalaan dito? Ayon naman po sa DOJ, naghihintay lamang po ng formal notice na patungkol po dito sa kanyang asylum. Kung ang sinasabi po niya, come and get me, yun naman po sa ating pamahalaan, wait and see. And he also mentioned about yung kapalpakan daw po ng intelligence ng pamahalaan dahil alam naman daw nila na yun daw pong intelligence na nakukuha daw po ng gobyerno about him galing lang naman sa isang chismosang touch. And of course, he reiterated that it's not true na the decision na yung kanyang asylum. Wag niya pong sa walang bahala ang intelligence, ang assets po ng DOJ. At hindi naman po namin ite-telegraph ang mga punches ng gobyerno katulad ng kanyang ginagawa. Salamat po, sir. Thank you, Mase. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ay, ma'am, hingi lang po kami ng reaction din sa Palasyo kasi sabi ng OVP, Vice President Sara Duterte is currently on a personal trip to Australia to attend the Free Duterte rally scheduled for June 22 in Melbourne. Hindi lang po ito yung unang beses na bumiyahe si Presidente to meet with OFWs. Sinisilip si VP Sara Duterte. Pumunta siya sa Kuala Lumpur. Does the palace see this as something to be concerned about? Kasi, or does the palace see a strategy for the VP to get the sympathy and support of the OFWs by going to different countries? So, lumalabas po na personal trip ulit. Sa aking pagkakaalam, nag-celebrate siya ng kanyang karawan sa Netherlands. That's May 29, 20, 30, 31. At meron pa palang Qatar, at merong Kuala Lumpur, at ngayon Australia. So, 4 na bansa in just less than a month. So, kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yun. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. Banat ka agad. So, wala po tayong masasabi kung ano man po ang ginagawa niya ngayon bilang Vice Presidente. Ito po nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa. Ginagamit ng taong bayan. Isang halal na leader na bansa. Thank you, Pia. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Mr. Secretary, magandang hapon po. With the meetings you have mentioned na mga tiniluhan ni Pangulo, do we expect investment pledges and business agreements to be signed sa panahon ng working visit niya sa Japan? Actually, hindi pa po kasi tapos ang pakikipagpulong ng ating Pangulo sa mga Japanese corporations at iba pa po mga korporasyon na maaari po makatulong sa ating bansa. Hintayin na lang po natin ang anuman ang i-report ng ating Pangulo sa kanyang pagdating. Pero ito po ay ginawa ng Pangulo
hindi para magbakasyon, kundi para magtrabaho. At ito po ay para sa taong bayan dahil makikita po natin ang kanyang mga kausap ay patungkol po sa turismo, para mapalaki pa po, mapagandang ating turismo, at para po rin pasinayaan yung ating pavilion sa nasabing World Expo. Follow up lang po Yusek dun sa tanong ni Pia about VP Sara's mga biyahe. Meron po bang nalalabag ang Vice Presidente dito sa kanya mga travels na ito? Ang kanya lang Sinisilip siguro talaga nila si malalabag VP Sara ay ang Duterte. kanyang obligasyon sa taong bayan. Doon po sa naman sa mga OFW natin dyan sa Israel at Iran, medyo may mga dismayado po doon sa statement ng Pangulo na depende doon sa desisyon ng bawat individual or bawat pamilya po yung pag-repatriate or pag-evacuate sa kanila. Meron po bang particular na sitwasyon bago po magpatupad ng mandatory repatriation ang gobyerno? Nakausap po natin kahapon ang tinatawan po ng DMW at sila'y sumusunod lamang po kung anong alert level ang ibinibigay ng DFA. Sa kasalukuyan po, as of yesterday, ang alert level po ng Israel ay alert 4. So dapat magkaroon na po ng repatriation ng mga Pilipino. At tandaan din po natin, mabilis din po natin napadala, napabalik ang ating mga kapwa Pilipino na hindi agad nakatawid. Ngayon po ay nasa Pilipinas na. At safe po sila nakabalik sa ating bansa. As of yesterday, ang Iran po ay level 2. So, mamaya-maya lamang po ay hihingi natin kung may update po patungkol po sa level or alert level na ibibigay po ng DFA. So sa ngayon po wala talagang pangangailangan na i-evacuate na natin yung mga Pilipino. Well, in fact, yung mga sa China, sa US, yung kanilang mga citizens ay pinaliligas na po. Kung ganyan po ang kanilang desisyon, meron naman po rin tayong desisyon at ito'y naaayon naman din po sa pag-aaral ng mga ahensya natin. So hintayin na naman po natin kung ano pong sasabihin na alert level ng DFA at yung po ang susundin natin. Ang binabanggit po na dahilan, last na lang, yung binabanggit po na dahilan ng ating mga OFW ay kaya sila nag-decide na mag-stay doon kung saan bansa sila naroon, either Israel or Iran, dahil kung pangambang pag-uwi nila sa Pilipinas ay wala po silang aabutang trabaho. Ano po masasabi ng gobyerno dito? Wag naman po tayo maging masyadong negatibo. Marami pong ginagawa ang Pangulo para mapagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Next question, Maricel Halili. Yusek, follow-up lang yung tungkol sa Japan trip. May we know why is it not open for media coverage considering that it's a working visit? Actually po, ang naging dahilan po dito, nagkaroon po ng last-minute decision ang Pangulo na tumuloy po sa Japan. Hindi man po ito nasabi para po makasama ang ibang mga taga-media, pero po nandun po ang Maro. At ipagpaumanhin kung hindi po, nakita po niyo po kasi ang lahat ng activities ng Pangulo. Halos sunod-sunod po last week, Monday to Friday, kompleto po na kasi po ng activities ng Pangulo. So, nakapag-decide po, very last minute na nakapag-decision na siya po ay aalis. No, Yusek, kung kailan po na-finalize ni PBBM yung decision niya? A day before. So, yung oras hindi ko po alam, but a day before. Thank you. Next question, Left Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Hingi lang po kami ng reaction. Ang OVP po ay nagpasabi na sa Kamara na hindi ulit dadalo ng SONA si VP Sara. Last year, hindi naman din po siya dumating. At sa ating pagkakaalam, siya po ay umaten sa isang kasalan. So kung hindi po siya atin ngayon, kahit siya po ay inimbita bilang Vice Presidente, again, choice niya po yun. At kung hindi niya po maririnig ang mga programa at kung ano po ang naging trabaho ng gobyerno at ng Pangulong Marcos Jr., hindi po na siguro natin kasalanan yan. It's her choice. Maraming salamat, Lev. Next question, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. I-follow up ko lang doon sa 50% na discount sa mga estudyante. Kasama po ba dito yung mga senior citizen, Yusek? Inaaral pa po yan. As much as possible, kung pwede nga pong ilibre lahat, yun ang gusto ng Pangulo. Pero aaralin po yan at hindi naman po natin agad-agad maibibigay or kakayanin maibigay. Inaaral po ngayon yan sa kasalukuyan. On the other issue, Yusek, doon naman sa pag-review ng gobyerno sa kontrata ng SIGCOR, may we know kung may update na po doon. Thank you. Sa ngayon po, hindi pa po kami nagkakausap. Ni Lua Admin Salonga. Ni Lua Admin Salonga. Pero meron siyang ibinigay sa aking mensahe. Pero mamaya siguro, since iyon ay naitanong mo, titignan natin kung anong pinaka-update. At pag nakapagbigay siya sa akin, patungkol sa SIGCOR, ibibigay po natin. Kasi ang pinakahuli po nating report dito ay
yung short-term solution, nabigyan na po ng solusyon ang mga kababayan natin sa Secure. So, titignan po natin yung maintenance nito, kung nagpapatuloy at regular na wala na po nagiging problema sa nasabing isla. Thank you, Annalyn. With no more questions, Yusek, clear. At bago po tayo magtapos, 42% ng mga Pilipino ang kasabing sila ay hindi mahirap ayon sa SWS survey. Batid na ang epekto ng pagpapababa ng poverty incidence sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. At ito po ay nakikita na. Ayon ito sa April 23 to 28 Self-Rated Poverty Survey na inilabas ng Social Weather Stations or SWS. Tinukoy ng Presidente bilang mga pangunahing sanhi ng pagbaba ng poverty incidence sa bansa ang mga programa para sa improvement ng food availability and affordability, education at social welfare. Ayon pa sa Pangulo, makatutulong din ang mga inisyatiba ng gobyerno na pagaanin ang mga problemang nakakaapekto sa small-scale businesses, public utilities, transportation services at street safety. Bumaba din sa record low na 8% ang mga Pilipino nagsasabi na sila ay borderline poor. Malaki ang ibinaba nito mula sa 39% na naitala noong 2021. Patuloy lang ang administrasyon sa pagtatrabaho at upang pag-aanin ang pasanin ng mga ordinaryong Pilipino. Grabe. Dahil sa bagong Pilipinas, aksyon ang solusyon. Aksyon ang solusyon, mga kababayan. Natatawa ako na sa dulo. Aksyon ang solusyon. Ano kayang mga nagawa ng administrasyon na napagaan yung ano ng mga mahihirap? Kayo, ano pong masasabi nyo doon sa mga sinasabi ni Claire Castro? Ano masasabi nyo doon na sabi niya na dapat daw magpasalamat sa panahon ni Pangulong Marcos? Kayo na po bahala noon sa kung ano po ang masasabi nyo doon sa sinasabi ni Claire Castro. Wala tuwing sasalita talaga o magpresko niyan, walang hindi pwede na binabanatan niya si VP Sara Duterte. Yan po palagi. Tuwing preskon, pag may mga katanungan tungkol kay VP Sara Duterte, wala po, hindi po talagang pwede na hindi siya babanat kay VP Sara Duterte. Grabe. Grabe po talaga. Grabe. Ang sabi naman dito ni Bini Abante, akala ko ba walang pira mga Duterte, di ko alam paano sila nakakapag-afford ng magagaling na mga abogado. 16 pa yan, no? 16 pa. Nagulat daw siya. Nagulat siya siguro na grabe pala ang mga abogadong didipinsa kay VP Sara Duterte. Ang gagaling pala. Akala siguro nila basta-basta lang ng mga abogado. Ang gagaling na mga abogado na didipinsa kay VP Sara Duterte. At saka tinatanong niya na walang pira ang mga Duterte. Alam naman po niya na may law firm yung asawa ni VP Sara Duterte. Maraming pira mga yan. Maraming pira mga yan at maraming kaibigan na mga abogado. Di ba? Paka ano naman, wag na sana po niya problemahin niya mga abogado ni VP Sara Duterte dahil hindi naman siya ang magbabayad yan, kundi sila ni VP Sara Duterte naman ang magbabayad. Di ba? Baka nagulat siya dahil napakagaling ng mga abogado na nakuha ni VP Sara Duterte. Ang mas na nakakagulat na balita na si Bini Abante, di ba? Talo to. Ngayon nadeklara na siya na ang panalo doon sa kanilang distrito. Yan ang totoong nakakagulat, di ba? Yung binuto ng majority ng mga tao, hindi na proklama o naproklama pero binawi. Pero ito si Bini Abante na hindi naman nanalo, bigla na lang ngayon nanalo. Yan ang totoong nakakagulat na balita, di ba? Yan ang nakakagulat na balita. Ang tindi. Ang tindi. Grabe. Natalo sa kalaban tapos ngayon siya ang nananalo, siya ang ipoproklama diyan sa kanyang distrito. At tinanggal yung yung si Joel Joel Oy, yung kalaban niya. Grabe. Kaya ang sabi ng comment dito, di rin namin alam sir, but bigla kang nanalo. O di ba? Sabi ni Jolsis, kami nga nagulat kami, marami kang sports car. O di ba? Back to you.
Mr. Bini Abante. Sabi naman dito ni Hers, mahiya ka naman, Boy Dila. Nako. Sabi dito ni Sheila, libre, hindi yan sila mukhang pira at hindi buaya. O diba? Binalik kay Bini Abante yung mga sinasabi niya, nagulat daw siya sa mga abogadong nakukuha ni VP Sara Duterte at 16 pa. 16 at napaka magagaling na abogado pa. Pero siya, hindi siya nagulat na bigla siyang nanalo. Pero mas nakakagulat, bigla siyang nanalo, di ba mga kababayan? At saka naman mga kababayan, yung spokesperson ng PNP po natin, si Jen Fajardo, na-promote na po. Kung na-promote si General Torre, ang sunod naman na promote ngayon, effective ngayong araw, si General Fajardo. Tinaasan po ng ranggo. Ano po ba ang masasabi nyo dito mga kababayan sa mga sinasabi nila ngayon ni Claire Castro, Bini Abante, na nagulat nga daw siya sa mga abogadong nakuha ni VP Sara Duterte. Akala doon niya walang pira. Mas nakakagulat siya, di ba? Bigla siyang nanalo, di ba? Bali-balita kagad, bigla siyang nanalo. Kaya na po bahala mga kababayan kung ano po masasabi nyo dito. I-comment nyo lang po sa baba at maraming salamat po sa suporta nyo. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin, paki-subscribe na po. Maraming salamat po sa inyo at ingat po kayo.